nito sa Old Testament, baka ikaw ay susuway. Wag. Amen? Okay? So, tatapusin po natin. Ang sabi dyan, ngunit nang ang buhay nila'y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa Diyos. Matiwasay na nga eh. Blessed na nga eh. Pinagpala na eh. Pero tumalikod pa rin. Kaya pinababayaan mo silang muling natalo sa kaaway. Matatalo po tayo. Sa dulo, lugi po tayo. Marami na po ako nakitang tumalikod sa Panginoon. Alam niyo po, kahabag-habag, kaawa-awa na po ang buhay. Hindi na nila alam, hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. At naroon ulit sila sa magulo na kaisipan, magulo na buhay. Okay? Ngunit kapag sila'y muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at paulit-ulit mo silang inililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. What is our topic? Pagsuway, pagtaligod, at ang kahabagan ng Panginoon. Mahabagin ang Diyos. Kaya lang huwag po natin abusuhin ang kahabagin ng Diyos o kahabagan ng Diyos dahil tayo po'y lugi. Sa tuwing tayo po ay sumusuway, paano na lang yung ating mission? To win and make disciple. To become light, to become salt. Paano yung ating mission? Paano yung ating vision na nais natin sundin ang Panginoon na humayo po tayo, mag-invite, mag-akay, mag-disciple. Kapag tayo po'y sumusuway, nade-delay. Meron pong mga tao na hindi maliligtas. Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan. Sa verse 29. Ngunit sa kanila'y kapalaluan, lalo nilang nilalabag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo, sinusuway nila iyon. Maraming tao ang pinagtiisan mo sila at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya't ipinapasakop mo na naman sila sa mga kahirapan. Pinapasakop mo ulit sila sa kaaway, si Satanas. Mga kapatid, yung pang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Ang pagsuway ng tao at ang kahabagan ng Diyos. Hayaan po natin na ang yakapin natin ay ang kalooban, ang salita ng Panginoon, ang pagsunod, at atin pong itakwil ang kaisipang laging tumatalikod, ang kaisipang palalo, kapalaluan, kayabangan, nagmamayabang tayo sa Diyos na para natin sinasabi, Panginoon, di kita uunahin. Panginoon, diyan ka muna. Ako muna. Ako muna ang masusunod. Wag. Hayaan po natin ang Diyos lagi ang masunod sa ating buhay. Bakit? Tayo rin ang makikinabang. Kapayapaan, kagalakan, katagumpayan, kapakipakinabang na buhay ang ating mararanasan. At tandaan natin, nangako ang Panginoon, hindi niya tayo papapayaan. Nangako ang Panginoon,
Surely goodness and mercy will follow you all the days of your life if you make Jesus your Lord in all areas of your life. God has blessed us, but let us not make our blessing to become our God, our Lord. Maari meron ka magandang bahay, maari ka may magandang trabaho, maari maayos ang business mo. O sa kabila naman, maari marami kang pangangailangan, maari marami kang pinagdaraanan. Kung yun man ang napagdaraanan mo ngayon, nandun ka sa pangangailangan o medyo kahirapan, tandaan mo ito. Ang Diyos will always make a way because mahal mo siya. Romans 8:28, anong sabi doon? All things work together for good to them that love God. So, ang iyong gagawin sa iyong buhay, pakamahalin mo lamang ang Diyos. Dahil ano man ang iyong napagdaanan, gagawin niya ang lahat ng bagay na ito para sa ikabubuti ng iyong buhay. Maari, mabigat ang iyong hinaharap, pero patuloy mo lang siya mahalin. Bakit? He will always make a way for you. Meron pa tayong kalaban si Satanas. Nandyan lagi yan para i-distract ka. But don't lose hope. Focus on giving time to thank God, to worship God, to praise God, to read His Word. While doing your best dito sa mundong ito, don't ever make any blessing your priority, your God. Gamitin mo lahat ng blessings mo para lumago ka. Siya nga po pala, malapit ng mahal na araw. This coming April 18. Huwag natin kalilimutan. Wala po tayong camp ngayon dahil cancel, dahil hindi natin nakuha. It's supposed to be 3 days ito. Pero, kami nag-usap-usap mga kapastoran na at least meron po tayong time to be refreshed in the presence of God. Pupunta po tayo this April 18. Tandaan po natin ito. Wala po kayong dapat gawin. Huwag po sumama. Kasi ito yung time na sama-sama po tayo, Jesus the Great Shepherd. Doon po sa napunta natin noong nakaraan, doon tayo nagdaos. Meron na po tayong sasakyan at aircon po yon. Si Brother Dong ulit ang magdadala sa atin doon. Okay? Alas 6 po. Nandun na tayo lahat sa bahay dahil doon pupunta ulit si Brother Dong. Dahil alas 8 po, dalhin po tayo doon. Alam na niya. Ano ibig sabihin nito? Let us really give our hearts and our minds. Tayo ang makikinabang. Mag-worship po tayo doon. Yun lang ang ating gagawin. Ito po, half day lang po ito. Magdala po kayo ng baon nyo. Magdala na kayo ng merienda nyo. Magdala na rin kayo ng tanghalian nyo. Dahil after lunch, tayo po ay uuwi para hindi tayo gutom pa uwi. 8 to 12 lamang po yon. Pero kainin na po natin baon natin doon para masarap kaya yung matulog sa van sa pag-uwi natin. But, yung ating gagawin is to really give our heart to the Lord. To give Him thanks. Wala pa na activity dito sa GMA. Pero sama-sama po tayo doon to worship together. Meron po kasing mga galing Taiwan na sila po ang magmi-minister sa atin. Sila po ang magpi-preach doon. At sila po ang magpe-pray sa atin doon. Okay? So, ibigay po natin yung ating time na ito para sa Kanya. Again, let's go back before I pray. God is so good. Mahabagin, mapagmahal ang Diyos. Ngunit, meron din pong kaparusahan kapag lalabanan mo siya. Kasi just siya. Hindi kanya kukonsintihin. Kaya huwag po tayo sumuway. Nakita po natin yung babala dito. Suway sila ng suway.
Pero yan bang ipapalit natin? Sumuway tayo sa Panginoon? Sa kabila ng kanyang ginawa, nagpakumbaba siya, naghirap siya para ikaw ipagpalain. Wag po. Iwanan na po natin ang lahat ng uri ng bisyo. Iwanan po natin lahat ng salitang hindi tama. Ang pagmumura, ang paninira, ang galit. Bagkus ang pagharian po natin bilang pagsunod sa Panginoon. Ang pagpapatawad, pagmamahal, pagpupuri, at laging unahin ng Diyos. Amen? Tayo po'y mananalangin. And I'm going to pray for you. And I believe God is going to heal whatever sicknesses you have. God is going to hear your prayers if you will commit. Kung itatalaga mo yung buhay, nasasabi mo sa Kanya, Lord, ikaw lamang ang mabigyan ng kapurihan. Ikaw lamang mangunguna. At hindi po ako susuway sa iyo. Hindi po ako magiging palalo sa iyo. At hindi ko ipagpapalit ang iyong pagka-Diyos sa anumang Diyos-Diyosan. Kikilalanin kita bilang Diyos ko sa aking buhay. Let us pray. In the name of Jesus, I'm praying for your people this morning. Heal their sicknesses. Hear their prayers. O God, sa oras na ito, dalayan ko po, Lord, bigyan mo sila ng pusong mapagpasakop sa iyo. Pusong hindi susuway, bagkus pusong nagagalak na magbasa na yung salita, magpurit sumamba sa iyo. Isang pusong lagi nagpapakumbaba, nagpapabago sa iyo. Isang pusong laging nagpapatuwid sa iyo. Isang pusong masunurin sa iyo. In the name of Jesus, give us this kind of heart. Bigyan mo kami na isang pagkatao na laging nagtitiwala, nagmamahal at sumusunod sa iyo. At Panginoon, yamang sila po'y merong pusong ganito, magpapasakop sa iyo. Dinedeklara ko po, Panginoon, pakinggan mo, tulungan mo sila sa kanilang kalagayan. At dalayan ko po, O Diyos, na iligtas mo ang buong sambayanan. Iligtas mo, O Diyos. Alam namin na hindi po namin hawak ang aming buhay. Ngunit, nakakatiyak po kami na kung ikaw ang aming tunay na gawing Diyos, lagi kami magtatagumpay at lagi po kami, Panginoon, makakaranas ng inyong kapangyarihan at himala. Purihin ka, O Diyos. Idinadalayan ko rin, Lord, ang araw ng Huwebes ay aming itong paghandaan na kami po'y sama-sama. Sama-sama, O Diyos, ikaw ay purihin at sambahin sa lugar ng San Mateo, Rizal. Thank you, Lord, for answering our prayers. For I ask this in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless us all.